Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa tibay ng ating damdamin at sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo. Sabi nila, ang pag-ibig ng isang ina ang pinakadalisay at pinakamatatag sa lahat. Ito raw ang ilaw na kayang tumagos sa pinakamadilim na gabi. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon ng mundong binuo mo para sa iyong anak ay guguho sa isang iglap? Paano kung ang taong pinangakuan mong makakasama habang buhay ang siyang magiging dahilan ng iyong pagkadurog? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang puso para sa isang sinag ng pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa kabanatang pinamagatang, Ang Ikatlong Araw ng Impyerno. Ang mahinang pag-ungol ni Sinag ang gumising sa diwa ni Amihan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakasandal sa ulunan ng kama. Iniinda ang pamilyar na kirot sa tahi ng kanyang tiyan. 3 araw. 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang iwan nila ang malamig na silid ng ospital. Ngunit para kay Amihan, ang bawat sandali sa kanilang tahanan ay isang pangako ng isang perpektong bukas. Sinilip niya ang kanyang munting anghel na natutulog sa kuna sa tabi ng kama. Napakaliit, napakapuro. Ang amoy gatas nitong balat at ang payapang tibok ng puso nito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Sa kabila ng hapdi ng kanyang operasyon, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang pangarap niya, ang maging isang ina, ang buuin ang pamilya nila ni Dante. Tulog ka lang anak, bulong niya, habang sinisimulan ng isang pamilyar na oyayi. Tulog na, sinag ko. Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng pagmamahal na tanging isang ina ang makapagbibigay. Ang buong silid ay tila napupuno ng init at kapayapaan. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Dante. Medyo gabi na ito umuwi nitong mga nakaraang araw. Laging sinasabing abala sa isang malaking proyekto. Naiintindihan naman niya. Para rin naman ito sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Para kay Sinag. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Napangiti siya. Dumating na si Dante. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang sarili kahit na nakasuot lamang siya ng simpleng duster. Gusto niyang salubungin ito ng maayos, ngunit ang mga yabag na paakyat sa hagdanan ay hindi pamilyar. Mas mabigat. At dalawa sila. Kumunot ang noo ni Amihan. May bisita ba silang hindi niya alam? Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Dante. Ngunit ang mukha nito ay hindi ang mukha ng isang masayang ama na sabik makita ang kanyang mag-ina. Ito ay isang maskara ng malamig na bato. Walang emosyon, walang init. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsinta para sa kanya ay ngayoy blanko at malayo. At sa likod nito, lumitaw ang isang babae. Si Clarissa Imperial, ang anak ng kasosyo sa negosyo ni Dante. Nakatayo ito roon, balot sa mamahaling damit at alahas na may isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang hangin ay biglang napuno ng kanyang matapang na pabango, sinasakal ang pamilyar na amoy ng kanilang silid. Dante, anong ginagawa niya rito? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagkalito ay nagsimulang maging takot. Hindi siya sinagot ni Dante. Sa halip, lumapit ito sa aparador at kinuha ang isang maleta. Ang maleta ni Amihan. Binuksan niya ito sa ibabaw ng kama, malayo sa natutulog na sanggol, at nagsimulang ilagay ang mga damit ni Amihan mula sa aparador. Bawat galaw ay mabilis, walang pakialam. Dante, anong ginagawa mo? Magsalita ka! Sigaw ni Amihan. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumigil si Dante.
Humarap ito sa kanya. Ang lamig sa mga mata nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Tapos na tayo, amihan. Ang apat na salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Ano? Anong, anong ibig mong sabihin? Kakapanganak ko lang, Dante. May anak tayo. Si Sinag ay mananatili sa'yo, sabi ni Dante. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pero ikaw, kailangan mo nang umalis. Ngayon, napo, umalis? Saan ako pupunta? Ito ang bahay natin. Pamilya tayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dante. Pamilya? Amihan, matagal nang tapos ang pamilyang to. Pinatagal ko lang para isilang mo ang bata. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya ang nangiti ni Clarissa na lumapad. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang lahat ng pagiging abala nito, ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Hindi iyon dahil sa trabaho. Hindi maari. Hikbi niya, napahawak sa kanyang dibdib na parang sasabog sa sakit. Bakit, Dante? Bakit? Dahil hindi na kita mahal. At dahil pakakasalan ko na si Clarissa. Iyon na yon. Ang hatol ay ibinigay na. Napaluhod si amihan sa sahig. Ang sakit mula sa kanyang tahi ay wala ng saysay kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Gumapang siya palapit kay Dante. Niyakap ang mga binti nito. Dante, parang awa mo na. Huwag mong gawin to sa amin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mamahalin nitong pantalon. Isipin mo si Sinag. Anak mo siya. Kailangan ka niya. Kailangan kita. Ngunit tinabig lang siya ni Dante na parang isang basahan. Walang bakas ng awa. Kumuha ito ng isang sobre mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at inihagis ito sa sahig, sa tabi niya. Bumagsak ito na may kasamang mabigat na tunog. Pera. Sapat na yan para makapagsimula ka. Huwag mo na kaming guguluhin pa. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Isinara niya ang maleta at itinulak ito palapit sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang natutulog na si Sinag mula sa kuna, binalot ito sa kumot at walang awang iniabot sa naghihinagpis na ina. Umalis ka na, utos ni Dante. Bago tumalikod at akbayan si Clarissa palabas ng silid, isinasara ang pinto sa likuran nila. Naiwan si amihan sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang umiiyak na anak, napapaligiran ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang kanyang perpektong mundo ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili roon. Ang tanging nagpabangon sa kanya ay ang patuloy na pag-iyak ni Sinag. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, kinuha ang maleta sa isang kamay at binuhat ang kanyang anak sa kabila. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay isang tortura. Nang buksan niya ang pinto, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Ang langit ay tila nakikidalamhati. Walang direksyon, walang masisilungan. Nagsimula siyang maglakad sa ilalim ng walang awang ulan. Yakap ng mahigpit si Sinag upang protektahan ito mula sa lamig. Ang pera na inihagis ni Dante ay naiwan sa sahig, isang simbolo ng kanilang natapos na pag-ibig. Ang sakit sa kanyang katawan at ang bigat sa kanyang puso ay unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Ang mga ilaw ng kalye ay nagsimulang maglabo. Ang kanyang mga paa ay bumigay. Sa huling lakas na natitira, sinubukan niyang protektahan ang kanyang anak habang siya ay bumabagsak. At sa tabi ng isang bunton ng basang basura, sa isang madilim na eskinita, ang mundo ni amihan ay tuluyang nagdilim. Isang amoy. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni amihan. Hindi ang amoy ng basang lupa at basura mula sa eskinita. Hindi rin ang artificial na amoy ng air freshener sa dati niyang mansyon. Ito ay amoy ng sinaing na kanin at pinakuluang dahon ng pandan. Isang amoy ng tahanan na matagal na niyang hindi na amoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
Ang unang nakita niya ay isang kisaming gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Lumingon siya sa paligid. Nakahiga siya sa isang simpleng banig sa sahig na kawayan. Ang silid ay maliit. Halos sapat lang para sa isang maliit na papag, isang lumang aparador, at isang mesang kainan na may 2 upuan. Sa kabila ng karukhaan, ang lahat ay malinis at maayos, payapa. Ngunit ang kapayapaan ay biglang napalitan ng matinding takot. Si Sinag! Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding kirot mula sa kanyang tahi ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga, kasabay ng isang daing. Hija, dahan-dahan lang. Isang mahinahon at may edad na boses ang narinig niya. Mula sa isang sulok ng silid kung saan may munting kan, lumapit ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti na. Ang muka ay kulubot na dala ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabaitan. May dala siyang isang maliit na mangkok na umuusok. Nagpapanik si Amihan. Ang anak ko po. Nasaan ang anak ko? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, marahan itong tumuro gamit ang kanyang nanguso sa isang duyan na gawa sa lumang kumot na nakasabit sa isang sulok ng silid. Doon, mahimbing na natutulog si Sinag, balot sa isang malinis ngunit kupas ng lampin. Payapa ang kanyang paghinga at wala ni isang bakas ng hirap sa kanyang munting mukha. Sa tabi ng duyan, nagsimulang kumanta ang matanda ng isang lumang oyayi. Ang kanyang boses ay bahagyang paos ngunit puno ng lambing. Habang marahang tinatapik ang duyan, ang himig ay tila isang balsamo na humaplos sa nagdurugong puso ni Amihan. Ang makita ang kanyang anak na ligtas at inaalagaan ng isang estranghero sa paraang puno ng pagmamahal ay nagpabagsak sa lahat ng pader na sinusubukan niyang itayo. Doon, sa ibabaw ng banig, humagulgol si Amihan. Hindi ito ang marahas na pag-iyak ng galit at pagtataksil kagabi. Ito ay isang tahimik na pag-agos ng luha, luha ng pasasalamat, luha ng kalungkutan at luha ng pagkalito. Hinintay siya ng matanda na matapos. Nang medyo kumalma na siya, inilapag nito ang mangkok sa kanyang tabi. Kumain ka muna, Hija. Mainit na lugaw. Pampalakas ng katawan. Nanginginig na kinuha ni Amihan ang kutsara. Ang unang subo ng mainit na lugaw ay nagbigay ng init hindi lang sa kanyang tiyan, kundi sa buong niyang pagkatao. Salamat po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sino po kayo? Paano niyo po kami? Umupo ang matanda sa sahig, sa tabi niya. Ako si Luningning, pero tawagin mo na lang akong Lola Nining. Sagot nito habang nakangiti. Nakita kita kagabi sa eskinita. Basang-basa sa ulan at walang malay. Hindi ko naman kayo pwedeng iwan doon, lalo na't may dala kang anghel. Utang ko po sa inyo ang buhay namin, sabi ni Amihan. Muling bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Huwag mong isipin yun. Ang tulong, hindi inuutang. Ibinibigay yan, sabi ni Lola Nining. Hindi ito nagtanong kung saan siya galing, kung sino ang ama ng bata, o kung bakit siya nasa kalye. Binigyan siya nito ng espasyo para huminga. Binigyan siya nito ng katahimikan na kailangan niya. Nang matapos kumain, tinulungan siya ni Lola Nining na humiga muli. Habang nakapikit, pinakinggan niya ang mga tunog sa paligid. Ang pag-ugoy ng duyan, ang mahinang pag-awit ni Lola Nining, ang huni ng mga ibon sa labas. Dito, sa maliit na barong-barong na ito, sa gitna ng isang komunidad na hindi niya kilala, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng malaki at malamig na mansyon sa loob ng mahabang panahon. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Nang magising siyang muli, papalubog na ang araw. Nakita niya si Lola Nining na nag-aayos ng mga bote at karton sa isang sulok. Napagtanto ni Amihan na isa itong mga ngalakal. Isang tao na halos walang-wala sa buhay, ngunit hindi nagdalawang isip na ibahagi ang kakarampot na mayroon siya sa isang estranghero. Tumingin si Amihan sa paligid.
sa mga dingding na may siwang, sa mga gamit na halatang pinaglumaan na ng panahon. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na sanay lang humawak sa mga mamahaling bagay, ngunit ngayon ay walang-wala. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang muling nagbanta na lunurin siya. Ano na ang gagawin niya? Saan sila pupunta? Paano niya bubuhayin si Sinag? Tila nabasa ni Lola Nining ang nasa isip niya. Tumigil ito sa kanyang ginagawa, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang, ngunit ang hawak nito ay puno ng kalinga. Ang buhay, parang pagtatahi, hija, mahinang sabi nito. Minsan may mga buhol, minsan naliligaw ang sinulid, pero hanggat hawak mo ang karayom, palagi kang makakahanap ng paraan para magsimulang muli. Sinundan ni Amihan ang tingin ni Lola Nining. Sa pinakasulok ng silid, natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba, ay isang lumang makina ng pananahi. Ang pedal nito ay kinakalawang na at ang kulay nito ay kupas na, isang relikya ng nakaraan. Matagal na yang hindi nagagamit, sabi ni Lola Nining. Ngumiti ito ng bahagya. Pero baka gumagana pa yan. Napatingin si Amihan sa lumang makina. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya, ang kanyang ina, na isang modista na nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng sinulid at karayom. Isang kasanayang matagal na niyang ibinaon sa limot nang pakasalan niya si Dante. Sa gitna ng kadiliman at pagkalito, sa anyo ng isang kinakalawang na makina, isang munting kislap ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ritual ng determinasyon para kay Amihan. Sa tulong ni Lola Nining, nilinis nila ang lumang makina ng pananahi. Bawat pagpahid niya sa alikabok at bawat pag-alis sa kalawang ay parang pag-aalis na rin ng mga alikabok at kalawang sa sarili niyang pagkatao. Ang bawat patak ng langis na inilagay niya sa mga piyesa nito ay tila nagbibigay buhay hindi lang sa makina, kundi pati na rin sa natutulog niyang pag-asa. Ang unang tunog na nilikha nito, isang magaspang na kalampag na unti-unting naging isang tuloy-tuloy na ugong, ay musika sa kanyang pandinig. Ginamit niya ang ilan sa mga natirang damit sa kanyang maleta, mga damit na nagpapaalala sa kanya ng isang buhay na hindi na babalik, at ginawa itong mga panunulsi sa mga butas na damit ni Lola Nining. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa munting komunidad ng Barangay Mapayapa. May magaling na mananahi sa bahay ni Lola Nining. Ang una niyang naging kliyente ay si Aling Flora, isang labandera na may punit sa paboritong bestida ng kanyang anak. Dala ang kaunting hiya at malaking pag-asa, kinuha ni Amihan ang bestida. Sa loob ng ilang oras, ang punit ay napalitan ng isang maliit na borda ng bulaklak na mas nagpaganda pa sa damit. Nang makita ni Aling Flora ang gawa niya, napaluha ito sa tuwa. Naku, Hija, ang galing-galing ng kamay mo. Heto, tanggapin mo. Iniabot nito ang ilang lukot na 20 pesos. Iyon ang unang perang hinawakan ni Amihan, naggaling sa sarili niyang pawis. Mas mabigat pa ito sa pakiramdam kaysa sa libu-libong pisong ibinibigay sa kanya noon ni Dante. Sunod-sunod na ang dumating. May nagpatahi ng butas na pantalon, may nagpaikli ng palda, may nagpaayos ng uniforme. Ang maliit na sulok ni Amihan sa bahay ni Lola Nining ay naging isang abalang lugar. At sa bawat tahi, sa bawat piraso ng damit na kanyang inaayos, unti-unting ring nabubuo ang kanyang nawasak na kumpiyansa. Tinawag niya ang kanyang munting serbisyo na sinag ng ina. Isang paalala sa sarili kung para kanino siya bumabangon araw-araw. Isang umaga, naubusan siya ng sinulid. Kailangan niyang pumunta sa palengke sa bayan para bumili ng mga gamit. Habang natutulog si Sinag sa ilalim ng pagbabantay ni Lola Nining, naglakas loob siyang lumabas mag-isa. Ang ingay at gulo ng palengke ay isang malaking pagbabago
mula sa tahimik na buhay na sinimulan niya. Habang namimili ng tela, nakahanap siya ng isang magandang klase sa abot kayang halaga. Ngunit nang magbabayad na siya, sinisingil siya ng tindero ng doble sa presyong nakasulat. "Naku miss, yan talaga ang presyo niyan, bago yang dating," sabi ng lalaki. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, marahil ay nahahalata ang kanyang pagiging dayo. "Pero sabi niyo po kanina," pagtutol ni amihan, ngunit mahina ang kanyang boses. "Kung ayaw mo, di huwag," pasigaw na sabi ng tindero. Nahihiya at hindi alam ang gagawin. Akma na sanang aalis si amihan ng isang kalmado ngunit matatag na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Sandali lang ho, Manong. Nakasulat po sa karatulan ninyo ang presyo. Ayon sa Consumer Act, bawal po ang manloko ng customer sa presyo." Napalingon si amihan. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon. Simple lang ang suot nito, plain t-shirt at maong, ngunit may awtoridad sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit mabait. Natigilan ang tindero. "Sino ka ba para makialam?" "Gabriel Sarmiento po, isang abogado." Pakilala ng lalaki at inilahad ang isang ID mula sa kanyang wallet. "At residente po ako rito. Kung gusto ninyo, maaari nating pag-usapan ito sa barangay." Biglang nagbago ang timpla ng tindero. "Naku sir, nagkamali lang po ng dinig si Mrs. Heto na po. Sa tamang presyo na," sabi nito. Nanginginig na ibinalot ang tela ni amihan. Nagbayad si amihan at nagpasalamat ng paulit-ulit sa estranghero. "Salamat po talaga sir, kung hindi dahil sa inyo." Ngumiti ang lalaki at ang seryoso niyang mukha ay biglang nagliwanag. "Gael na lang at walang anuman. Marami talagang mapagsamantala rito." Napatingin ito sa mga bitbit ni amihan. "Mukhang marami kang tatahiin." "Medyo po. Nagsisimula pa lang po ako," sagot ni amihan. Hindi niya maiwasang mamulan ng bahagya sa kabaitan nito. "Mabuti yan. Sige, mauna na ako," sabi ni Gael at tumango bago naglakad palayo. Hindi napigilan ni amihan na sundan ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa dami ng tao. Sa kanyang pag-uwi, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang lalaki ang nagpakita sa kanya ng kabutihan nang walang hinihinging kapalit. Habang masayang-masaya niyang bitbit ang tela at sinulid, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang lata ng gatas para kay Sinag. Ito ang unang pagkakataon na nabili niya ito mula sa sarili niyang pera. Isang tagumpay, isang patunay na kaya niya. Habang naghihintay ng sukli sa isang maliit na tindahan, napadako ang kanyang tingin sa isang stand ng mga magazine. At doon, sa pabalat ng isang sikat na society magazine, ang kanyang mundo ay muling huminto. Isang malaking larawan ni Dante at Clarissa. Nakangiti sila ng napakatamis, magkayakap, at sa ilalim nito, ang nakakasilaw na titulo na nakasulat sa malalaking letra, "Ang Kasalang Taon." Ang pagtatagpo ng mga Montenegro at Imperial. Ang lata ng gatas sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang sugat na inakala niyang nagsisimula ng maghilom ay bigla na namang humapdi, sariwa at kumikirot na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang larawan sa magasin ay isang multo na sumunod kay amihan pauwi. Bawat ngiti ni Dante, bawat pagyakap ni Clarissa ay isang saksak na paulit-ulit tumatagos sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Sinag, hindi niya maiwasang isipin ang pamilyang ipinagkait sa kanila, ang pangarap na dinurog. Ngunit kinabukasan, kasabay ng pagsikat ng araw, isang bagong damdamin ang pumalit sa pait. Galit. Isang matinding galit hindi lang para kay Dante, kundi para sa sarili niya. Galit dahil hinayaan niyang ang halaga niya ay nakatali sa isang lalaki. Hindi na. Hinding-hindi na muli.
Ang ugong ng makina ng pananahi ay naging mas malakas, mas mabilis. Bawat tahi ay isang paghamon, bawat piraso ng damit na natatapos ay isang maliit na tagumpay laban sa nakaraan. Ang sinag ng ina ay naging kanyang santuwaryo, ang kanyang paraan para labanan ang mga anino. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay sa barangay Mapayapa ay nagpatuloy sa simple at payak nitong agos. Naging pamilyar na si Amihan sa mga kalye, sa mga ngiti ng kapitbahay, sa pakiramdam ng pagiging kabilang. Hanggang sa isang araw, dumating sila. Una, isang mamahaling itim na sasakyan ang pumarada sa dulo ng kanilang eskinita. Mula rito ay bumaba ang tatlong lalaking nakasuot ng barong at makikintab na sapatos na katad. Ang kanilang presensya ay kaagad na naging kapansin-pansin sa gitna ng mga nakayapak na bata at mga nakatsinelas na residente. May dala silang mga kakaibang kagamitan, mga ahas na panukat, mga tripod na may nakakabit na parang teleskopyo. Nagsimula silang sukatin ng mga lupa, nagbubulungan habang tinitingnan ang mga hawak nilang blueprint. Ang bawat galaw nila ay may kasamang ere ng kahalagahan na tila ba ang alikabok sa kanilang sapatos ay isang personal na insulto. Ang buong komunidad ay napuno ng bulungan at pag-aalala. Sino ang mga yan? Tanong ni Aling Flora habang naglalaba. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Mukhang mga inhinyero, sagot ni Lola Nining na nakatayo sa tabi ni Amihan sa labas ng kanilang munting bahay. At hindi maganda ang kutob ko dyan. Sa mga sumunod na araw, naging regular na ang kanilang pagdating. Naglalagay sila ng mga maliliit na pulang bandera sa iba't ibang bahagi ng lupa. Ang kanilang mga tingin sa mga residente ay malalamig at mapanuri, na parang tinitingnan lang nila ang mga peste na kailangang paalisin. Isang hapon, hindi na natiis ni Amihan. Ang takot na nararamdaman niya para sa kinabukasan ni Sinag ay mas matindi kaysa sa hiya niya. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ng isa sa mga lalaki, isang matabang lalaki na may malaking gintong singsing sa daliri. Magandang hapon po. Maari po bang magtanong kung para saan po yung ginagawa ninyo? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Tiningnan lang siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi sa kanyang mga mata. Hindi ka namin kausap, miss. Sagot nito, bago siya tinalikuran. Ang pagtanggi ay kasing sakit ng isang sampal. Bumalik siya kay Lola Nining na may bigat sa dibdib. Hindi po sila nagsasalita. Sila ang tipo ng tao na hindi kumakausap sa mga taong tulad natin. Malungkot na sabi ni Lola Nining. Para sa kanila, tayo ay bahagi lang ng lupang kailangan nilang linisin. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan ng isa sa mga residente, si Mang Cardo, isang mangingisda na mainitin ang ulo, ang humarang sa kanila. Hoy! Ano ba talaga ang balak nyo dito? Sabihin nyo sa amin, dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Sigaw niya. Ang isa sa mga lalaki na mas bata at mas mayabang ay lumapit at tinulak si Mang Cardo sa dibdib. Umalis ka sa dinadaanan namin. Matanda. Kung ayaw mong masaktan. Nagsimulang magkagulo. Naglabasan ang mga residente. Sumisigaw ng suporta para kay Mang Cardo. Akmang susuntukin ng lalaki si Mang Cardo ng isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Anong nangyayari dito? Ang lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Gael Sarmiento, ang abogadong tumulong kay Amihan sa palengke. Ang kanyang dating palakaibigang aura ay napalitan ng seryosong awtoridad. Lumakad siya sa gitna ng tensyon, huminto sa pagitan ng mga lalaki at ni Mang Cardo. Maari ko bang makita ang inyong permit para gawin ang survey na ito? At ang inyong kautusan mula sa korte para guluhin ang mga residente? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nagkatinginan ang mga lalaki. Sino ka ba? Tanong ng pinuno nila. Tumingin si Gael sa mga nag-aalalang mukha ng mga residente at pagkatapos ay kay Amihan
na nakatayo sa di kalayuan, yakap si Sinag. Isang panandaliang pagtango ang ibinigay niya sa kanya bago muling hinarap ang mga lalaki. "Ako si Gabriel Sarmiento," sabi niya, malinaw at matatag, ang abogado na kumakatawan sa komunidad na ito. Ang mga salitang binitawan ni Gael sa harap ng mga ahente ay nag-iwan ng isang makapangyarihang katahimikan sa barangay Mapayapa. Bagamat napilitan siyang paalisin ang mga ito sa araw na yon dahil sa kawalan ng tamang dokumento, alam niyang ito ay isang pansamantalang tagumpay lamang. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Gabi na. Ngunit ang ilaw sa munting opisina ni Gael, isang inuupahang kwarto sa likod ng isang sari-sari store, ay nananatiling bukas. Ang espasyo ay masikip, puno ng mga naglalakihang libro ng batas at mga tumpok ng folder ng kaso. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay naging kanyang permanenteng pabango. Sa kanyang lamesa, nakalatag ang mga dokumentong nakuha niya mula sa mga ahente kanina. Mga technical plan, survey maps, at isang business proposal. Sa unang tingin, lahat ay mukhang legal at professional. Ang pangalan ng proyekto, Marilag Bay Luxury Suites and Commercial Center. Isang pangalang puno ng pangako ng karangyaan, isang malupit na kabalintunaan sa komunidad na plano nitong gibain. May mali. Ramdam niya ito sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Masyadong malaki ang proyekto para sa isang simpleng pagpapaunlad at masyadong agresibo ang paraan nila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. "Rico, si Gael to." "Gael, pare, napatawag ka? Gabi na Sagot ng boses sa kabilang linya, halatang nag-aalala. Si Rico ay isang dati niyang kasama sa law school na ngayon ay nagtatrabaho sa City Planning Office. "May itatanong lang sana ako, pare. Confidential. Tungkol sa Marilag Bay Project." Isang sandali ng katahimikan. "Naku, pare," bulong ni Rico. "Bakit ka napasok dyan? Delikado yan." "Kailangan, pare. Kliyente ko ang komunidad doon." Muling natahimik si Rico at nang magsalita itong muli, ang boses nito ay mas mahina pa. "Hindi ko pwedeng sabihin lahat, pero malaking isda ang nasa likod niyan, Gael. Mga buhaya. Tumingin ka sa mga subsidiary companies. Huwag sa pangalan ng proyekto. At mag-ingat ka. Doble ingat." Pagkatapos ng tawag, mas lalo lang lumakas ang pagdududa ni Gael. Subsidiary companies, iyon ang susi. Gamit ang registration number mula sa proposal, sinimulan niyang magsaliksik sa online database ng gobyerno. Ang unang pangalan na lumabas ay Golden Sun Holdings, Inc. Isang pangalang walang kahulugan. Mula roon, binuksan niya ang listahan ng mga board members at parent companies nito. Dinala siya nito sa isa pang kumpanya, Archipelago Prime Ventures. Paulit-ulit. Isang komplikadong web ng mga korporasyon na idinisenyo para itago ang tunay na may-ari. Oras ang lumipas. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na. Ang mga mata niya ay nanlalabo na sa pagtitig sa monitor. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang malapit na siya. At pagkatapos, sa ilalim ng ikalimang layer ng mga shell corporation, nakita niya ito. Isang pangalan na nakalista bilang major stockholder. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpalamig sa buo niyang katawan. Montenegro Corporation. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan ang lahat. Montenegro, ang apelyido sa pabalat ng magasin na nakita niyang tinititigan ni Amihan sa palengke. Ang apelyido ng lalaking nasa larawan kasama ang ibang babae. Ang apelyido ng lalaking ama ng anak ni Amihan, Dante Montenegro. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagdating ng mga ahente, ilang linggo lamang matapos dumating si Amihan sa komunidad. Ang walang awang pagpupursige na paalisin ang mga tao.
Hindi ito isang simpleng kaso ng land grabbing. Ito ay personal. Ito ay malupit. Mabilis niyang pinatay ang computer, ngunit ang pangalang iyon ay patuloy na nagniningas sa kanyang isipan. Hindi na ito isang kaso lamang para sa kanya. Hindi na ito tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa isang babaeng buong tapang na sinusubukang buuin muli ang kanyang buhay, habang ang mismong lalaking dumurog dito ay nagbabalik para kunin kahit ang kakarampot na natitira sa kanya. Lumabas siya ng kanyang opisina at naglakad sa tahimik na mga eskinita ng barangay Mapayapa. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay puno ng nag-aalab na galit para sa isang taong hindi pa niya nakikilala. Paano niya sasabihin ito kay amihan? Paano mo sasabihin sa isang tao na ang halimaw sa kanyang nakaraan ay bumalik para wasakin ang kanyang hinaharap? Nakita niya si amihan sa labas ng bahay ni Lola Nining. Idinuduyan si Sinag sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Isang imahe ng kapayapaan na malapit nang mabasag. Lumapit siya at nakita agad ni amihan ang bigat sa kanyang mukha. "Gael, anong may nalaman ka ba?" tanong nito. Ang boses ay puno ng kaba. Tumigil si Gael sa harap niya. Tinitigan niya ito sa mata. Nais niyang protektahan ito mula sa sakit na malapit na niyang ibigay. Ngunit alam niyang kailangan nitong malaman ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. "Ami," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. "Nalaman ko na kung sino ang may-ari ng proyektong ito." "Sino yun, Nono?" "Ang may-ari ng Montenegro Corporation." Panimulan niya bago tuwirang sinabi ang mga salitang babago sa lahat. "Ami, ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay si Dante." Ang pangalan ni Dante ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na gabi ng barangay Mapayapa. Para kay amihan, ang hangin ay biglang nawala. Ang mga tunog sa paligid, ang huni ng mga kuliglig, ang malayong kantahan mula sa isang bahay ay biglang nabura. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Hindi, hindi maaari. Hindi sapat na itinapon siya nito na parang basura. Hindi sapat na kinuha nito ang kanyang tahanan at ang kanyang mga pangarap. Ngayon, pati ba naman ang munting kanlungan na natagpuan niya sa gitna ng basurahan ng lipunan ay babawiin din nito? Ang kalupitan ay walang hangganan. Ang unang yugto ng pagkabigla ay mabilis na nilamon ng isang damdaming mas mainit, mas mapanganib: galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit na nagsimula sa kanyang tiyan at umakyat hanggang sa kanyang lalamunan. Ang mga luhang nagbanta kanina ay biglang natuyo, napalitan ng apoy sa kanyang mga mata. Sinadya niya to. Bulong ni amihan, hindi sa kahit sino, kundi sa hangin. Alam niyang dito ako napadpad. At ngayon, gusto niyang tapusin ang lahat. Nakita ni Gael ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa isang biktima, nakita niya ang pag-usbong ng isang mandirigma. "Ami, makikipaglaban tayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Isang angkla sa gitna ng unos. Kinabukasan ipinatawag ni Gael ang lahat ng residente para sa isang kagyat na pulong sa maliit na espasyo sa harap ng kapilya. Dumating ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba at kawalan ng kasiguraduhan. Tumayo si Gael sa harap nila at ipinaliwanag ang sitwasyon sa legal na paraan. Ngunit ang mga salita tungkol sa korporasyon at batas ay tila lumulutang lamang sa hangin. Ang kailangan nila ay isang bagay na maiintindihan ng kanilang mga puso. Lahat ng mata ay napalingon kay amihan, na tahimik na nakatayo sa isang tabi, yakap si Sinag. Ito na ang sandali. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang sa kanya. Ito na rin ang kwento ng barangay Mapayapa. Nanginginig ang mga tuhod, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Humakbang siya, pasulong. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Simula ni Yaya. Ang kanyang boses ay mahina sa simula,
ngunit unti-unting lumalakas. Ako po si Amihan. Ilang buwan na po akong nakikitira dito sa inyo, sa bahay ni Lola Nining. Huminga siya ng malalim. Marami sa inyo ang nagtatanong kung saan ako galing. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, at doon, sa harap ng mga taong naging kanyang kapitbahay at kaibigan, isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagpapalaya sa kanya 3 araw matapos isilang si Sinag. Ang gabi sa ilalim ng ulan, ang pag-asang natagpuan niya sa kanilang komunidad, ang lalaking gumawa nito sa akin. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nababasag ngunit matatag. Ang lalaking ama ng anak ko ay ang siya ring may-ari ng proyektong gustong sumira sa ating mga tahanan. Si Dante Montenegro, isang kolektibong bulong ng pagkabigla ang narinig mula sa mga tao. Hindi siya tumigil sa pagwasak ng buhay ko. Sabi ni Amihan, habang tumutulo na ang luha na ngayon ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng galit. Ngayon, gusto rin niyang wasakin ang buhay ninyo. Ang buhay na binuo ninyo dito. Hindi ako papayag. Dahil dito sa Barangay Mapayapa, dito ko muling natagpuan ang aking sarili. Dito, pinaramdam ninyo sa akin na hindi ako basura at hindi rin kayo basura. Ang huli niyang sinabi ay isang sigaw. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa puso ng bawat isa. Isang matinding katahimikan ang sumunod bago binasag ni Mang Cardo. Hindi tayo aalis at pagkatapos ay si Aling Flora, lalaban tayo. Isa-isa. Ang mga boses ay nagsama-sama, naging isang malakas na sigaw ng pagkakaisa. Ang sigaw ng mapayapa. Sa mga sumunod na araw, ang sinag ng ina ay naging sentro ng kanilang paglaban. Sa araw, si Amihan at ang ibang mga ina ay nananahi ng mga bestida at uniforme. Sa gabi, nananahi sila ng mga banner at placard na gawa sa lumang sako ng bigas at retasong tela. Nakatulong ang pagiging abogado ni Gael. Nag-organisa sila ng isang mapayapang protesta sa harap ng munisipyo. Hindi ito isang marahas na rally. Ito ay isang prosesyon ng mga ordinaryong tao. Mga ina na tulak ang kanilang mga anak sa stroller. Mga ama na may hawak na mga karatula na gawa sa karton. Ang aming tahanan, hindi iyong negosyo. Hindi kami basura. Nakatayo si Amihan sa harapan, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Hawak niya si Sinag sa isang kamay at sa kabila ay isang placard na may isang salita lamang, katarungan. Ang kanilang tahimik na protesta ay nakakuha ng atensyon ng isang local news crew. Kinapanayam nila si Gael at pagkatapos ay si Amihan. Sa harap ng kamera, nang may dignidad, ikinuwento niya muli ang kanilang laban. Nang gabing iyon, lumabas sila sa balita. Sa isang marangyang opisina sa Makati, pinanood ni Dante Montenegro ang kanyang dating asawa sa isang malaking flat-screen TV. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang kanyang utos na durugin ito ay ginawa nitong mas malakas. Kinabukasan, habang abala si Amihan sa pagtahi sa kanyang munting pwesto, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa kanilang eskinita. Isang makintab na itim na sedan na hindi nababagay sa maputik na daan. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula rito lumabas si Clarissa Imperial. Nakasuot ito ng puting-puting bestida na walang bahid ng alikabok. Suot ang malalaking sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang kanyang mga stiletto ay bahagyang lumulubog sa lupa sa bawat hakbang. Huminto siya sa harap mismo ng sinag ng ina. Tinitingnan ang lahat na parang mga insekto. Inalis niya ang kanyang salamin at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang perpektong pulang mga labi. Tumingin siya diretso kay Amihan. Mag-usap tayo. Ang presensya ni Clarissa sa Barangay Mapayapa
ay parang isang lason na kumalat sa hangin. Ang mga bulungan ay huminto. Ang mga bata ay napatigil sa paglalaro. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang babae na kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganitong lugar, amihan, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay pununo ng hindi maitagong pang-aalipusta habang tinitingnan ang munting pwesto ng sinag ng ina. Hindi natinag si amihan. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Ang kalyo sa kanyang mga daliri mula sa walang tigil na pagtatahi ay isang paalala ng kanyang pinagdaanan. May kailangan ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Diretsahan na, sabi ni Clarissa at naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ito sa maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang puting sobre ay isang malinis na batik sa gitna ng mga ritasong tela at sinulid. Pera, 1,000,000. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo dito, malayo sa amin. Tinitigan ni amihan ang sobre at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Clarissa. Wala siyang nakitang awa, kundi isang transaksyon lamang. At ano ang kapalit? Umalis ka, ngayon na, at kumbinsihin mo ang mga basurerong ito na tanggapin ang alok ng kumpanya. Gawin mong madali ang lahat para sa amin. Sagot ni Clarissa na parang naguutos sa isang katulong. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa labi ni amihan. Itinulak niya ang sobre pabalik kay Clarissa. Ang dignidad ko at ang dignidad ng mga taong ito ay hindi nabibili. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Nawala ang nangiti sa mukha ni Clarissa. Hindi mo alam kung anong binabangga mo. Pagsisisihan mo to. Mas pagsisisihan ko kung ipagkakanulo ko ang mga taong kumupkop sa akin noong panahong itinapon mo ako kasama ng asawa ko. Matapang na sagot ni amihan. Tumalikod si Clarissa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng galit na tunog sa lupa. Bago ito sumakay sa kotse, lumingon ito. Binigyan kita ng pagkakataon, amihan. Tandaan mo yan. Ang pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan ng alikabok at isang nakakabininging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng palakpakan mula sa mga kapitbahay na nakasaksi sa lahat. Niyakap siya ni Aling Flora. Sa sandaling iyon, naramdaman ni amihan na tama ang kanyang desisyon. Ngunit ang banta ni Clarissa ay hindi pala biro. Pagkalipas ng 2 araw, isang tawag ang natanggap ni amihan. Ang malaking order ng mga uniforme para sa isang kooperatiba. Ang order na inaasahan nilang magbibigay ng malaking tulong sa kanilang lahat ay biglang kinansela. Walang malinaw na dahilan. Sunod-sunod na ang kamalasan. May mga kumalat na tsismis sa bayan na ang mga telang ginagamit nila ay segunda mano at marurumi. May mga dating kliyente na biglang hindi na nagpapagawa. Ang daloy ng kanilang munting kita ay unti-unting humina. Ang pag-asa na kanilang itinatayo ay tila unti-unting ginigiba ng isang hindi nakikitang kamay. Ang pagkadismaya ay nagsimulang gumapang sa puso ni amihan at ng kanyang mga kasamahan. Isang gabi, naabutan siya ni Gael na nakaupo mag-isa sa labas, nakatingin sa kawalan. Ang makina ng pananahi sa loob ay tahimik. Mahirap talunin ang kalaban na hindi mo nakikita. Malungkot na sabi ni amihan. Umupo si Gael sa tabi niya. Kung gayon, kailangan nating humanap ng paraan para makita tayo ng mga taong hindi nila kayang abutin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang dito sa barangay mapayapa ang mundo, Ami. Sabi ni Gael, may bagong kislap sa kanyang mga mata. Kung ayaw nila tayong bigyan ng espasyo dito, gagawa tayo ng sarili nating espasyo. Online. Inilabas ni Gael ang kanyang luma, ngunit gumaganang laptop. Magdamag silang dalawa na gumawa ng isang simpleng Facebook page para sa sinag ng ina. Kinunan ni Gael ng litrato ang mga
pinakamagagandang gawa ni Amihan. Si Amihan naman ang nagsulat ng kanilang kwento, isang kwento ng mga inang bumabangon at lumalaban. Habang nagtutulungan sila sa ilalim ng liwanag ng iisang bumbilya, may mga sandaling nagkakatinginan sila at ang mundo sa paligid nila ay tila nawawala. Nakita ni Amihan ang sinseridad sa mga mata ni Gael, ang paghanga na hindi niya kailanman nakita kay Dante. Sa isang pagkakataon, habang itinuturo ni Gael ang isang bagay sa screen, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Amihan, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang kilig na halos nakalimutan na niya. "Salamat, Gael," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Sa lahat." "Palagi akong nandito para sa'yo, Ami," sagot nito. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa ilaw ng bumbilya. Umuwi si Gael ng hating gabi na. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, natulog si Amihan na may ngiti sa labi. May pag-asa, may bagong simula. Kinabukasan, gumising siya ng maaga, puno ng panibagong lakas. Hindi na siya makapaghintay na simulan ng araw. Dala ang susi, naglakad siya papunta sa kanyang munting pwesto, iniisip ang mga bagong disenyo. Ngunit pagdating niya sa pinto, napansin niyang bahagya itong nakabukas. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kanyang hininga ay naputol. Ang tanawin sa loob ay isang bangungot. Ang mga rolyo ng tela na pinag-ipunan niya ng husto ay nakakalat sa sahig, laslas at puno ng putik. Ang mga natapos na bestida ay pinunit. Ang kanyang mga sinulid ay ginawang isang malaking buhol sa gitna ng sahig. At ang kanyang makina ng pananahi, ang simbolo ng kanyang pagbangon, ay nakataob at basag. Ang karayom nito ay bali. Ang puso ng sinag ng ina ay dinurog. Nakatayo si Amihan sa gitna ng winasak na pangarap. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naputol, katulad ng mga telang nilaslas sa sahig. Hinaplos niya ang basag na katawan ng kanyang makina ng pananahi. Malamig, walang buhay, katulad ng pakiramdam niya sa loob. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong pagkadurog. Napaluhod siya sa sahig na maputik, hindi na alintana ang dumi. Inabot niya ang isang piraso ng pinunit na bestida ng bata, isang disenyo na buong gabi niyang pinaghirapan. Niyakap niya ito na parang isang patay na pangarap. Ito na yon, ang huling pagpatak ng luha. Ang luhang nagsasabing sumusuko na siya. Muli, binawi sa kanya ang lahat. Muli, ipinaramdam sa kanya ng mundo na wala siyang karapatang bumangon. Ang bawat tahi na ginawa niya para buuin ang sarili ay tinastas lang ng walang awa. Narinig niya ang mga nagmamadaling yabag sa kanyang likuran. "Ami, Diyos ko, anong nangyari dito?" Ang boses ni Gael ay puno ng pagkabigla at galit. Ngunit hindi lumingon si Amihan. Nanatili siyang nakaluhod, nakatingin sa kawalan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin? Lumuhod din si Gael sa tabi niya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa putik. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Amihan. Isang sakit na mas malalim pa sa nakita niya noong una silang magkita. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang nakakatakot na pagtanggap, isang pagsuko. Sila ang may gawa nito, sabi ni Gael. Ang kanyang panga ay nagtiim. "Ipapulis natin to, Ami. Hindi sila pwedeng..." "Para saan pa, Gael?" Sa wakas ay nagsalita si Amihan. Ang kanyang boses ay walang buhay, basag. "Mananalo ba tayo? Talo na tayo. Matagal na." Mayroong isa pang dahilan kung bakit nagmamadaling pumunta si Gael. Isang mas masamang balita. Nakita niya ang sobre sa kamay nito. Ngunit sa pagkakita sa kalagayan ni Amihan, tila ayaw na niyang ibigay ito. Ngunit kailangan. "Ami,
May kailangan kang malaman. Nanginginig na iniabot ni Gael ang isang brown na sobre na may opisyal na selyo ng korte. Dahan-dahang binuksan ito ni Amihan gamit ang kanyang mga daliring nanginginig. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa papel. Writ of execution, final eviction notice. Binibigyan sila ng 30 araw para lisanin ang lugar. Ang desisyon ng korte ay pinal na. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya, isang tawang walang bahid ng saya. Ang tunog ay nakakapangilabot. Siyempre, bulong niya. Siyempre nanalo siya. Palagi naman siyang nananalo. Ang balita ay kumalat sa barangay Mapayapa na parang isang mabagal na lason. Walang nagwala. Walang sumigaw. Ang pumalit ay isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang dating masayang komunidad ay naging isang lugar ng mga anino. Si Aling Flora, na palaging kumakanta habang naglalaba, ay tahimik na lang na binabaklas ang kanyang sampayan. Si Mang Cardo ay nakaupo sa kanyang bangka na nakaahon sa dalampasigan, nakatingin sa dagat na parang hindi na niya ito muling makikita. Ang mga pamilya ay nagsimulang mag-impake ng kanilang kakarampot na ari-arian sa mga karton at sako. Ang bawat galaw ay mabagal at puno ng pighati. Ang tanong sa mga mata ng lahat ay iisa. Saan kami pupunta? Bumalik si Amihan sa bahay ni Lola Nining. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Dinala niya si Sinag sa kanyang mga bisig at niyakap ito ng mahigpit. Patawarin mo si nanay, anak. Bulong niya sa natutulog na sanggol habang isang huling patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Bigo si nanay. Bigo na naman ako. Gabi na. Ang buong komunidad ay balot sa dilim at kawalan ng pag-asa. Si Amihan ay nakaupo lang sa sahig. Yakap ang kanyang anak. Hinihintay ang hindi maiiwasang katapusan. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang kaluskos. Nakita niya si Lola Nining na dahan-dahang binubuksan ang isang lumang baul na kahoy. Sa ilalim ng papag nito, ang kaisa-isang baul na hindi nito hinahayaang galawin ng iba. Maingat na may kinuha ang matanda mula sa ilalim ng mga lumat na tuping damit. Isang papel na naninilaw na sa luma, marupok na sa bawat gilid at nakatupi ng maraming beses. Dahan-dahan itong lumapit kay Amihan. Inilahad nito ang kanyang magaspang na palad at ipinakita ang hawak. Isang lumang titulo ng lupa. Hindi ko alam kung may halaga pa to, hiha. Mahinang sabi ni Lola Nining. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng alinlangan. Pamana pa to ng lolo ko. Sabi niya, ito raw ang katibayan na sa amin talaga ang lupang ito. Bago pa man dumating ang mga kung sino-sino. Tumingin si Lola Nining sa mga mata ni Amihan na puno ng luha. Baka makatulong to. Ang lumang titulo ng lupa ay parang isang kandila na sinindihan sa gitna ng kadiliman. Para kay Amihan, ito ay isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ngunit para kay Gael Sarmiento, ito ang maaaring susi na magbubukas sa lahat. Sa kanyang masikip na opisina, sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang fluorescent lamp, maingat na inilatag ni Gael ang marupok na dokumento. Ang papel ay halos 100 taon na ang tanda. Ang sulat ay luma na, at ang tinta ay medyo kupas na. Ngunit ang mga detalye ay malinaw pa rin. Isang titulo na ipinagkaloob sa pamilya Di Makulangan at sa iba pang orihinal na residente ng lugar na noon ay isa lamang simpleng nayon ng mangingisda. Alam niyang hindi sapat na hawak lang nila ito. Kailangan niyang patunayan ang pagiging lehitimo nito at alamin kung paano ito nawala sa kanila. Doon nagsimula ang isang karera laban sa oras. Maghapon at magdamag, ibinuhos ni Gael ang kanyang sarili sa pananaliksik. Tila isang minero na naghahanap ng ginto. Sinuyod niya ang mga digital archive ng Land Registration Authority.
naghahanap ng anumang bakas ng titulo ni Lola Nining. Pagkatapos ng 2 araw na walang tulog, nakita niya ito. Isang entry mula dekada 70. Ang titulo ay nadeklara bilang null and void dahil sa isang tax delinquency case, isang kaso kung saan hindi raw nagbayad ng buwis ang mga may-ari. Pagkatapos, ang lupa ay isinubasta at naibenta sa isang pribadong korporasyon sa napakamurang halaga. Ang pangalan ng korporasyon, Laguna Verde Development Corporation. Isang pangalang pamilyar sa kanya mula sa kanyang paunang investigasyon. Isa sa mga shell company na konektado sa Montenegro Corp. Dito na nagsimulang magduda si Gael. Masyadong malinis, masyadong madali. Imposibleng ang isang buong komunidad ay sabay-sabay na hindi magbayad ng buwis. Ito ang nagtulak sa kanya na tawagan muli ang kanyang kaibigan sa City Hall. Rico, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Nag-aalangan man, pumayag si Rico na makipagkita sa kanya sa isang madilim na sulok ng isang lumang coffee shop. Inilatag ni Rico ang isang manipis na folder sa lamesa. Gael, 5 minuto lang, sabi ni Rico habang palingalinga. Noong dekada 70, may isang malaking sunog na tumupok sa records office ng City Hall. Maraming dokumento ang nawala. Pagkatapos ng sunog, maraming titulo ang biglang nagkaroon ng delinquency case at naipasubasta. Ang Laguna Verde, isa yan sa mga pinaka-agresibong namili ng lupa noon. Sinasabi mo bang sinadya ang sunog? Tanong ni Gael. Wala akong sinasabi. Mabilis na sagot ni Rico. Pero ang unang may-ari ng Laguna Verde ay ang ama ni Dante Montenegro. Ito ang simula ng kanilang imperyo. Ang lahat ay biglang nag-ugnay-ugnay. Hindi lang ito tungkol sa isang bagong proyekto. Ang pundasyon mismo ng yaman ng mga Montenegro ay itinayo sa pagnanakaw ng lupa mula sa mga taong tulad ni na Lola Nining. Ngunit may isa pang piraso ang puzzle na hindi pa buo. Bakit ngayon? Bakit kailangan ni Dante ang lupang ito sa puntong handa siyang gumawa ng ganito kalupit na mga hakbang? Ang sagot ay dumating mula sa isang hindi inaasahang source. Sa folder na ibinigay ni Rico, may isang dokumentong tila na iligaw lang doon. Isang kopya ng pinakabagong financial statement ng Montenegro Corporation. At doon, nakasulat sa itim at puti, ang katotohanang ikinagulat ni Gael. Ang Montenegro Corporation ay nalulugi. Malapit na itong bumagsak. Naalala ni Gael ang magasin. Ang kasalang taon. Ang pagsasama ng mga Montenegro at Imperial. Hindi iyon pagsasama ng pag-ibig. Iyon ay isang merger. Isang business deal para sagipin ang isang lumulubog na barko. Ang Marilag Bay Project ay hindi isang simpleng investment. Ito ang kanilang huling alas. Ito ang proyektong kailangan nilang maipakita sa mga investor at sa pamilya Imperial para patunayang may halaga pa sila. Ang lahat ng ito, ang pagpapalayas kay Amihan, ang pag-aasawa kay Clarissa, ang walang awang pag-agaw sa barangay Mapayapa, ay hindi lang dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa desperasyon. At ang isang desperadong tao ay mas mapanganib. May hawak na siyang bomba. Isang katotohanang kayang sumira, hindi lang sa proyekto, kundi sa buong pangalan at legacy ng mga Montenegro. Tiningnan niya ang kalendaryo. 2 linggo na lang bago ang eviction. Nakita niya ang isang anunsyo sa isang business newspaper, Montenegro Corp, to hold major press conference for Marilag Bay Project launch. Ito na yon. Ang kanilang entablado, ang kanilang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik at kaba. Tinawagan niya si Amihan. Ami, sabi niya, at hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang boses. Nahanap ko na. Anong nahanap mo, Gael? Hindi lang ang ebidensya para iligtas ang barangay Mapayapa. Sabi ni Gael, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nahanap ko na ang sandata na wawasak sa kanya. May malaking press conference si Dante
sa susunod na linggo para sa proyekto. Doon, doon natin siya haharapin. Ang ballroom ng isang five-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga mamamahayag at mga potensyal na investor. Ang lahat ay nakatuon sa entablado kung saan nakatayo si Dante Montenegro sa likod ng isang podium. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng malalaking screen. Sa tabi niya ay nakaupo si Clarissa at ang kanyang amang, si Don Ricardo Imperial, ang larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Sa labas ng hotel, sa loob ng isang lumang van, nakaupo si Amihan. Hindi siya nakasuot ng kupas na duster. Sa tulong ng buong komunidad, nakatahi siya ng isang simpleng bestida mula sa pinakamagandang tela na nahanap nila. Isang kulay asul na bestida na kasing kulay ng dagat sa Barangay Mapayapa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, walang alahas, walang make-up. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dignidad. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matatag at hindi matinag na determinasyon. "Handa ka na?" tanong ni Gael, na nakaupo sa tabi niya. Suot ang kanyang nag-iisang disenteng suit. Hawak nito ang isang brown na envelope na naglalaman ng kanilang mga bomba. Tumango si Amihan. Para kay Sinag, para sa Mapayapa. Sa loob, nagsimula na ang talumpati ni Dante. Ang Marilag Bay Luxury Suites ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay isang pangako ng pag-unlad. Sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sa hudyat ni Gael, sabay-sabay silang pumasok. Si Amihan sa unahan, kasunod si Gael, si Lola Nining, at ilan pang residente ng Mapayapa. Ang kanilang simpleng anyo ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng paligid. Ang lahat ng bulungan ay huminto. Ang lahat ng kamera ay napabaling sa kanila. Natigilan si Dante sa gitna ng kanyang talumpati. Ang kanyang mukha ay nagdilim nang makita si Amihan. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa sa galit at pagkabigla. "Security! Anong ginagawa ng mga yan dito? Palabasin sila!" Sigaw ni Dante. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, nagsalita na si Amihan. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas dahil sa mikroponong dala ng isang news crew na sinabihan na ni Gael. "Ginoong Dante Montenegro, bago po kayo magpatuloy sa inyong pangako ng pag-unlad, maaari po ba akong magtanong?" Ang lahat ay nagulat sa kanyang katapangan. Hindi makapaniwala si Dante. "Ang lupang pagtatayuan niyo ng inyong pangako," pagpapatuloy ni Amihan, "ay pag-aari ng mga pamilya sa Barangay Mapayapa. Isang lupang ninakaw ng inyong ama gamit ang mga pekeng dokumento pagkatapos ng isang misteryosong sunog sa City Hall, dekada 70. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Don Ricardo ay napatingin kay Dante na may pagdududa. "Kasinungalingan," sigaw ni Dante. "Wala kang pruweba." "Mayroon po," sabi ni Gael. Humakbang pasulong at itinaas ang envelope. Narito ang orihinal na titulo ng lupa ng pamilya, Di Makulangan, at ang mga dokumento na nag-uugnay sa Laguna Verde Development Corporation sa Montenegro Corporation, ang lahat ng ebidensya ng inyong pandaraya. Ngunit hindi pa tapos si Amihan. Lumakad siya palapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Dante. "At may isa pa akong tanong, Ginoong Montenegro," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. "Bakit po kayo desperadong makuha ang lupang ito? Dahil ba sa pag-unlad? O dahil ba ang Montenegro Corporation ay ilang linggo na lang mula sa tuluyang pagkalugi?" Iyon ang bombang sumira sa lahat. Ang mga investor ay napatingin sa isa't isa. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. At para makuha ang suporta ng mga Imperial, dagdag ni Amihan, lumingon siya kay Clarissa na ngayon ay namumutla na.
Itinapon ninyo ang inyong asawa na kagagaling lang sa isang cesarean operation kasama ang inyong bagong silang na anak sa gitna ng ulan para lang pakasalan ang babaeng ito bilang isang business deal. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Dante. Ang kanyang maskara ng tagumpay ay tuluyang nawasak. Inilalantad ang desperado at duwag na lalaki sa likod nito. Napatayo si Don Ricardo. Totoo ba ito, Dante? Hindi makasagot si Dante. Nakatingin lang siya kay Amihan, ang babaeng minsan niyang itinuring na isang basahan, na ngayon ay siyang nagpabagsak sa buong imperyo niya. Wala kang kwenta. Malamig na sabi ni Clarissa kay Dante bago tumayo at mabilis na naglakad papalabas ng silid kasunod ang kanyang galit na ama. Ang deal ay tapos na. Ang mga investor ay nagsimula na ring mag-alisan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash, kinukunan ang bawat anggulo ng pagbagsak ni Dante Montenegro. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe lang ang nanatiling malinaw. Si Amihan, nakatayo ng tuwid at matatag. Hindi na siya biktima, siya ang hustisya. Habang nagkakagulo ang lahat, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom at dahan-dahang lumapit sa entablado patungo kay Dante. Ang paghuhukom ay nagsimula na. Ang kinabukasan pagkatapos ng press conference ay isang blur ng mga nagbabagang balita. Mula sa maliit na telebisyon sa bahay ni Lola Nining, pinanood ni Amihan kasama ang buong komunidad ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Bumagsak ng halos 80% ang halaga ng shares ng Montenegro Corporation matapos ang iskandalong ibinunyag sa press conference kahapon. Isang larawan ni Dante na nakaposas at pinapasok sa isang police car ang lumabas sa screen. Samantala, inanunsyo ng Imperial Group of Companies na pinuputol na nila ang lahat ng ugnayan sa mga Montenegro. Walang-walang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Amihan. Walang saya sa kanyang puso habang pinapanood ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at mabigat na pakawala ng hininga. Ang paghinga ng isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa isang napakatagal na bangungot. Tapos na. Sa wakas tapos na. Ang barangay Mapayapa ay sumabog sa isang selebrasyong hindi pa nila nararana. Hindi ito isang magarbong handaan, kundi isang salo-salo ng pasasalamat. Nag-ambagan ang lahat. Naglatag sila ng mahabang lamesa na gawa sa pinagdugtong-dugtong na papag sa gitna ng eskinita na tinakpan ng sariwang dahon ng saging. Isang masayang boodle fight. Nandoon ang inihaw na isda ni Mang Cardo, ang adobo ni Aling Flora, at ang kanin na sinaing sa malalaking kaldero. Ang hangin ay puno ng amoy ng pagkain, ng tunog ng tawanan, at ng kantahan mula sa isang lumang karaoke machine. Nakaupo si Amihan sa isang tabi, karga si Sinag, pinapanood ang lahat. Nakita niya ang nangiti sa mga labi ni Lola Nining, ang lunas sa mga mata ng mga kapitbahay niyang inakalang mawawalan na ng tahanan. Ang kanilang tagumpay ay naging tagumpay niya. Ang kanilang kaligayahan ay naging kaligayahan niya. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Gael, may dala itong 2 baso ng malamig na palamig. Mukhang masaya ka, sabi nito, habang iniaabot sa kanya ang isang baso. Masaya ako para sa kanila, sagot ni Amihan. Isang totoong nangiti ang unang sumilay sa kanyang labi sa loob ng mahabang panahon. Utang natin sa'yo to, Gael, kung hindi dahil sa'yo. Huwag mong sabihin yan, Ami, putol ni Gael. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagbigay sa lahat ng lakas ng loob. Isa ka sa pinakamatapang na taong nakilala ko. Natahimik sila. Pinapanood ang paglubog ng araw sa dulo ng dagat. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Gusto mo bang maglakad? Tanong ni Gael. Iniwan ni Amihan si Sinag sa natutuwang si Lola Nining at sumama kay Gael.
Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ang banayad na hampas ng alon ang nagsilbing musika sa kanilang katahimikan. Ami, simula ni Gael, huminto sila sa paglalakad. Noong una kitang makita sa palengke, nakita ko ang isang babaeng nasasaktan pero hindi sumusuko. Habang nakikilala kita, hindi lang paghanga ang naramdaman ko. Di humarap si Amihan sa kanya. Ang hangin ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang puso ko na akala ko manhid na sa propesyon ko. Pagpapatuloy ni Gael, natuto ulit tumibok ng dahil sayo. Ami, mahal kita. Ang mga salita ay simple, direkta, at puno ng sinseridad. Walang pagkukunwari, walang mga kondisyon. Iyon ang mga salitang matagal nang inaasam marinig ni Amihan mula sa tamang tao. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit sa pagkakataong ito, isa itong luha ng purong kaligayahan. Gael, bulong niya, ang pusong inakala kong namatay na ay muling tumitibok dahil sa'yo. Sa ilalim ng papalubog na araw, dahan-dahang inilapit ni Gael ang kanyang mukha. Ang kanilang unang halik ay hindi mapusok. Ito ay banayad, puno ng pag-iingat, paggalang at pangako. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat. Isang halik na nagsasabing, ligtas ka na, nandito na ako. Nang bumalik sila sa selebrasyon, magkahawak na ang kanilang mga kamay. Sinalubong sila ni Lola Nining. May kakaibang kislap sa mga mata ng matanda. Hija, halika, sabi nito. At iginiya si Amihan sa loob ng kanilang munting bahay. Mula sa baul kung saan niya kinuha ang titulo, may isa pa siyang inilabas. Isang luma at manipis na passbook ng bangko. Inabot niya ito kay Amihan. Lola, ano po ito? Ipon ko yan sa buong buhay ko, sabi ni Lola Nining. Hindi kalakihan, pero sapat na. Ngayong panatag na ako na hindi na kami mawawala ng tirahan, gusto kong ibigay yan sa'yo. Naku, Lola Nining, hindi ko po matatanggap yan. Hinawakan ng matanda ang mga kamay ni Amihan. Ang mga kamay na ngayon ay nagpapagaling, hindi lang ng damit, kundi ng mga buhay. Hindi yan para sa'yo, Amihan, sabi ni Lola Nining. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa karunungan. Gamitin mo yan para tulungan ang mas marami pang babaeng katulad mo. Iyan ang tunay na ani ng puso. Makalipas ang 1 taon, ang dating winasak na pwesto ni Amihan ay isa na ngayong maaliwalas at tabalang gusali. Sa labas, may isang malaking karatulang gawa sa kahoy na magandang pagkakaukit. Sinag ng Ina Weaving Cooperative. Sa loob, ang ugong ng hindi lang isa, kundi 20 makina ng pananahi ang lumilikha ng isang himig ng kasipagan at pag-asa. Mga kababaihan, mga ina, mga balo, mga dating biktima ng pang-aabuso ay magkakasamang nagtatrabaho. Ang kanilang mga muka ay puno ng konsentrasyon at ngiti. Ang mga rolyo ng makukulay na tela ay nakasalansan ng maayos at ang mga natapos na produkto mula sa mga uniforme ng eskwela hanggang sa mga magagandang bestida ay nakahilera, handa nang i-deliver. Hindi na ito isang simpleng patahian, ito ay isang komunidad, isang kanlungan, isang simbolo na kayang bumangon ng mga babae mula sa anumang pagsubok. Nakatayo si Amihan sa gitna ng lahat, hawak ang isang listahan, nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay mabilis at totoo. Siya ang puso ng kooperatiba, ang kanilang inspirasyon. Isang maliit na batang lalaki na may malalaking bilugang mata ang tumakbo palapit sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. Mama, sinag anak, natatawang sabi ni Amihan. Habang binuhat ang kanyang ngayon ay 1 taong gulang na anak. Ang maliit na sinag ay ang araw na nagbibigay liwanag sa kanilang lahat. Isang masayang paalala ng kanilang simulain. Mula sa pinto, isang pamilyar na boses ang tumawag. Handa na ba ang 2 pinakamamahal ko?
Si Gael, na ngayon ay mukhang mas masaya at mas payapa, ay nakatayo roon, may dalang isang maliit na buke ng gabi na. Ang buong barangay mapayapa ay nakatutok sa isang TV na inilabas sa plaza. Lahat sila ay naroon para sa isang espesyal na okasyon, ang Annual National Community Entrepreneur Awards. At sa entablado, sa harap ng daan-daang tao, tinawag ang pangalan niya. And this year's Community Entrepreneur of the Year Award goes to Miss Amihan Lazaro of Sinag ng Inawiving Cooperative. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa plaza ng mapayapa. Mas malakas pa sa palakpakan sa mismong awards night. Umiiyak sa tuwa si Aling Flora at Lola Nining. Umakyat si Amihan sa entablado. Suot ang isang bestidang siya mismo ang nagdisenyo. Ang kulay nito ay sumisimbolo sa bukang liwayway. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa labis na pasasalamat. Tiningnan niya si Gael at si Sinag na nasa audience, ang kanyang dalawang inspirasyon. Maraming salamat po, simula niya habang hawak ang tropeo. 1 taon na po ang nakalipas, isa po akong babaeng walang-wala. Itinapon, winasak. Ang tanging yaman ko po noon ay ang anak ko, ang aking Sinag. Ngunit sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay, isang kamay ang umabot sa akin. Tumingin siya sa kamera na parang direktang kinakausap ang mga taga-mapayapa. Ang kamay na yon ay pag-aari ng isang lola na nagturo sa akin na ang buhay ay parang pagtatahi. Na kahit gaano kakomplikado ang mga buhol, palagi kang makakahanap ng paraan para magsimulang muli. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Ito po ay para sa lahat ng mga ina sa Sinag ng Ina. Ito ay para sa buong komunidad ng Barangay Mapayapa. At higit sa lahat, ito ay para sa babaeng nagligtas sa akin, si Nanay Luningning. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang kanyang huling anunsyo. Gagamitin po namin ang premyong ito para simulan ng isang bagay na mas malaki pa sa aming kooperatiba. Ngayong gabi, buong pagmamalaki kong inilulunsad ang Luningning Foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga single mothers na makahanap ng kasanayan, kabuhayan at lakas para bumangon at itaguyod ang kanilang mga anak. Ang kanyang sugat ay hindi na isang sugat. Ito ay naging isang misyon. Ang kanyang sakit ay naging isang layunin. Ang huling eksena ay isang payapang hapon sa dalampasigan ng Barangay Mapayapa. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Nakaupo si Amihan sa buhangin. Nakasandal siya sa balikat ni Gael. Sa kanilang harapan, masayang naglalaro sa mga alon ang maliit na sisinag sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Lola Nining. Hindi na sila 3, 4 na sila. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, sakripisyo at pag-asa. Hinawakan ni Gael ang kamay ni Amihan. Masaya ka ba? Tumingin si Amihan sa kanyang mag-ama, sa komunidad na kanyang naging tahanan, at sa karagatan na sumisimbolo sa walang hanggang posibilidad. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa isang pusong buo na, isang pusong nag-aani na ng kanyang mga tinanim. Higit pa sa masaya, Gael, sagot niya, payapa. Sa wakas, payapa na. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Amihan, isang ina na natagpuan ang kanyang tunay na lakas sa gitna ng pinakamatinding unos ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula sa simula hanggang sa huli. Ang bawat kabanata ng kwentong ito ay isinulat ng may pag-asa na sana'y mayroong aral at inspirasyong mapulot ang bawat isa sa atin. Naging isang karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito. Ang kwento ni Amihan ay isang paalala na sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na wawasak sa ating puso. May mga pagkakataong
mararamdaman nating tayo'y nag-iisa at wala ng pag-asa. Ngunit ipinakita niya sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayong nadapa, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. Naway magsilbi itong inspirasyon na ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang ina, ay isang ilaw na hindi kayang patayin ng anumang dilim. At ang kabutihang loob, gaano man kaliit, tulad ng ipinakita ni Lola Nining, ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magbago ng isang buhay. Kung mayroong isang bagay na nais kong iwan sa inyong mga puso, iyon ay ang mensahe ng pag-asa na kahit sa pinakamatinding sakit, mayroong bukang liwayway. At kahit sa pinakaduwag na pagtataksil, mayroong pag-ibig na naghihintay para sa mga pusong handang magtiwala muli. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ano ang aral na inyong natutunan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais ko pong marinig ang bawat isa sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.